Sa kasing-kasing sa habagatang Sugbo, anaa ang lungsod sa Karkar. Sikat sa kasaysayan niini, karaang mga struktura ug tamis nga panagsandihay sa lechon ug chicharon. Apan gawas sa lami ang pagkaon ug karaang anaa sa lungsod, ang Karkar usab na ilhan sa usa ka karaang kahangahangang abilidad, ang paghimo og sapatos. Sulod sa daghang henerasyon, ang mga batid nga maghuhimo og sapatos nag-ukit, nagtahi ug nagmugna sa matag paris nga sapatos nga puno sa dedikasyon ug gahanas. Ginganlan ang industriya sa sapatos sa Karkar nga Sunrise Industry. Apan sa paglabay sa panahon, giatubang sa industriya ang dagkong hagit. Niining dokumentaryuha atong sudlon ang kalibutan sa mga sapatero sa Karkar, paminawon ang ilang mga sugilanon, makita ang ilang kahanas, ug masayran ang ilang pangandoy para sa umaabot. Kini ang istorya sa industriyang sapatos sa Karkar. Ako di ay si Samuel H. Lauron, Sabana Lauron, na nagpuyo sa Valladolid, Karkar City, Cebu. May gidugayon na gyud ako sa paghimo niya ni since 1987 hangtod karon. Mga 2005 siguro ko nagsugod, sir. Kay ang akong kuan lang ako nahinumduman na kuan sa negosyo sa Sugbo ang silbing unsa jud ko ka gidugayo na ba nga kuan bitaw nila dito nga 2005 ang record nako. Trabante pa mi, sir. Nang empleyado lang mi ba? Nang trabaho ba? Ako si Manolito Aldaya. Ako, ano ko, 63 na ko. 60, senior naman ko. Narabaho dito ko. Na-practice ko ani. Hilig ako ko. Kaya mga ako ng master. Mga ganyan ako pang matungan na. May kamot lang mayo ba? Ako dahil si Karen Trucio Oberes. Nagkuan ko sa industriya sa Patusan, mga kuan na. Kay 2012, online lang ko ato. Pero nag-start ko ani niya kay 2020. 2012 nga nag-online pero kinandili ako ang kuan ba, owner. Gikan man ni sa kuan akong lolo namuhat. Murag na ako sa third generation. Ang lolo namuhat sa una niya. Ang akong mga uyuan niya namuhat pod nya bata pa ko ato. Magsigir akong tan-aw ba, mubuhat sad ko kung unsay kanagining buhaton, moapil-apil ko. Ang tradisyon sa paghimo og sapatos sa Karkar nagbarog nga lahi kumpara sa ubang mga dapit. Nagpakita og talagsaong kinaiya nga nagapalahi niini. Ilang gilakip ang nagkalain-laing materyales sa ilang sapatos. Apil niini ang mga leather, leatherette, jute, abaka, canvas ug hablon gikan sa argaw nga nagpaila sa ilang kahanas ug pagka makasulbaron sa hagit. Kuan ra jud, sir. Kanang ang amo tahi manguna, tahion ang kilid. Mo nay usa mo rag nakapa-advance kay basta ang tao tan-aw nga tahi murag agresibo sila mo palit kay di na sila magpatahi ligyon. Sa tahion. Atong kanang hablon gini. Ana, kabantay ka. Gamit ina ako. Mo na akong igamit sa insole. Ang problema lang kay mahal lang gayo. Kay bawo sa ka nindot pa nana. Yang exported porque karon kay mo himo naman sa ilaha. Kani materialis kana jute yun na siya. Nya naapoy abaka karon mo ako nagamit og abaka kay halan ko. Nya kanang panapton niya canvas na. Kasagaran sa mga lokal nga subuanon kabalo sa mga lamian nga pagkaon ug mga produkto sa sapatos sa Karkar kay kaniadto kini usa ka tourist attraction. Apan human sa pandemya, ang industriya sa paghimo og sapatos dili na kayo makadani og atensyon sama sa kaniadto.
kay mas gipili na sa mga tawo nga mopalit og sapatos sa ubang tindahan kaysa sa lokal nga mga lugar. For me, Karkar is very nice place. Karkar is my birthplace actually. Kasagaran nga mahuna-hunaan ako sa Karkar kay lechon, chicharon, o footwear, sapatos. Nakabantay po ko, mga akong madungog sad, pero wapa ko ka-try og palit. This year, nakapalit ko og shoes sa Karkar. Ang Karkar nga sapatos kay para nako no kay lig-on nya local tas kanang unique. Comfortable to mo buy ani kay lig-on mo gud siya. Lig-on siya as in like kung buy ka karon maabtan siya kuan kung mga 2 months nga na 3 months nga na. Different niya sa mass-produced no kay ang mass-produced man gud kay daghan kanang usa ka design tas gi-mass-produce nya. Ang sa Karkar unique gid siya og quality. Customized gid siya para nako. Accommodating ra kayo ang mga seller or vendor dayon ila jud ko i-entertain labi na sa kanang magpangita kog design nga mo fit sa kuha. Para nako, mas mayo if mag-campaign sila about sa kana nga aspect silang kuan. Silahang products kay para mas mabantayan sa other parts sa Cebu. Para nako mas nindot jud nga i-promote siya publicly, makita siya sa social media, nga i-promote siya through different platforms nga maka-encourage sa mga mamalitay nga mopalit. Bisan pa sa tanang kalidad ng mga produkto nga ilang gitanyag, aduna usab sila'y mga hagit. Sama sa paggamay sa mga sapatero, kompetisyon sa mga imported nga produkto, ug impluwensya sa mga external nga hinungdan. Akong lolo, kanang nanapod siya show factory ani sa una pero nawagtang na ganito. Ikan sa akong lolo, handod ako mga iyaan, payuan. Nga wagtang tungod sa China. Anang mingaw na ba tungod sa China nga kusog ang China pero ang produkto nga lokal ni mingaw. Nga wagtang gali siya mao nang naginahinay ko og online, ni order ko sa laing shoe factory. Unya ang nagkadugay kanang murag ganahan ko ba nga nami amua tigom para sa kuan. Ugad nga nakaingon anim. May laing nasod diri nga magpadala diri China, Italy or Taiwan o ang India. Ang bastag barato ang paninda gikan sa gawas, ang Pinoy hasmag ginadayon. Mahilig itag surplus. Daghan pa og mga experience sa dili makalimtan sama anang mga customers namo nga usahay moingon og kamahal ani. Kanya, murag gidamay lang ba sa mga ukay-ukay. Kaya moingon man sila, kanya ko brato ra kayo, imported ni. Sa unang panahon, daghan kayong nagtuon og sapatos. Pero pagkakaroon kay naana may mga free schools, high schools and college. Sa una sad, wala tong mga ayuda. Pag abot anang ayuda, maghuwat na lang kano sa mabot ang ayuda, dili na kaantigo mo practice anang sapatos. Ngadto wa na jud kasiguruan ikan pag pandemic daghan ng hunong. Kaning mga trabante nga mamuhatay na nagkagamay nya usban pa jud sa mga mantrabaho, wala na may gasunod nga kuan kining mga batan-o na ba. Ang mga anak sa mga sapatero dili na interesado sa maong trabaho. Daghan na ang nag-focus sa edukasyon ug uban pang karera. Ug wala nay dakong kaugmaon nga nakit-an sa paghimo og sapatos. Busa, hinay-hinay nga nagkawala ang industriya ug gamay na lang ang mga batanong andam magpadayon niini. Lisod ko ang nagawan, bilin kay pasuanda ka ni. Ako kay kuan bro, dibilin siya. Ang problema kay ang magbuhat ko duwa sa gasunod. O kina mo problema. Wala na may gasunod nga kuan kining mga batan-o na ba. Focus na gud og eskwela. Dili sila ikotado aning bisan gani siguro og kuan murag wa na mo sunod nga mo adapt sa amo ang panginabuhi. Kaya labi na mga eskwela sila, so focus na dyan sila og silang kurso kuanon, mo dito ilang kuan.
I'm Meljan R. Aldaya and graduate ko og CIT last 2023 Psychology. Nakaroon kay I'm a businessman. Tudluan ko sa kong parents nga kuan kay mo lagi nya. At first di ko ganahan unta pero murag nagkadugay naka-interesado ko ba nga need pag gini siya nga kuan gyud ipadayon dili na kay nga focus ko sa kuan kay pero mo tabang ako like ako mangumpra pud ko tungod to pag pandemic nga mihit ang materials niya maglisod niyo adto sa syudad kay lagi kay kailangan pa og kuan makapalit na may programa ra jud kay di mo gid kanang ang among ipalitan dito sa syudad sa Colon kay kanang walay maka-deliver kay tungod atong pandemic mo to nga ni change ko nga nagkuan ko willing ra ko ganahan aside sa na ganahan sa jud ko mo tulog mga kanang aspiring nga mo kuan og mga inani nga sa shoe industry ba kay kuan man yun kanang murag pride sa diri sa culture about aning mga sandal. Si Meljan, usab miingon nga kung hatagan siya og higayon nga mopuli sa negosyo, malipay siya nga buhaton kini. Kay nagpasigarbo siya sa niining gamaa ug mapahitas-on nga nagpadayon kini sa pag-uswag sa karkar. Apan sa paglabay sa panahon, hinay-hinay nga niubos ang pinansyal nga suporta samtang ang mga sapatero misalig na lang sa tabang sa gobyerno. Ang atong asosasyon diri dugay-dugay na ning nakabarog. Pero tungod kay hinay ang ato ang naa sa panggobyerno, wala gyud matabang Gani ako nakasuway naman gyud ko og inondalang pangusyada dito sa Manila. Nakita nako nga dako gyud kay diferensya og naay amahan nga mukuyog-kuyog nimo ang akong ipasabot nga naay motabang nga about sa amo ang negosyo. Di ang kuanang jud na sir sa mga LGU unta ang maayon ta nila mo kuanta sila pasi sa parte sa mga factory sa mga buhatan ba o patawag unta sila meeting kay ilahang kuanon briefingon kay ang number 1 makatabang jud ang mga LGU man jud diri sa karkar kay kuan guni ang karkar ang shoe factory guni dapat ang LGU anta mo kuan nila kuan mo moabag unta namo unsa kumusta naman mo diha unsa may klase sa inyo negosyo para mapa lambo pa jud ang industry sa shoe factory sa karkar. Suportahan lang gini siya sa LGU. Okay kaya ni siya. Hindi ko susugbo. Usa na sa kumayo. Ug maka. Sus kanindo taman ng ana. Pagkadaog sa maong bidding sa mga gi-request na mo pinaagi sa DTI, naabot ang makina. Pag-abot sa makina diri sa karkar, wala na ko dawata kay dili mga mao ang akong gi-request. Unya kay katong nakadaog sa bidding kay niwa man sila magdaog technicians, niingon siya, sir, pwede ba mong papangsyonon ang tanang mga makina? Akong gihimo ang tanan, pero wa na ko dawata. Kay katong makinang ilahang gipadala para lang sa single proprietorship nga usara ka tao ang maka-beneficiaryo adtong tungura. Busawa na mo dawata. Ako si Imelda Rivera Aldaya, President sa Karkar United Footwear Manufacturers Association Incorporated na nasa Karkar City. Ang amo ang association composed di og mga shoe manufacturers sa Karkar, specifically ang mga ang mga key players sa shoe industry. Pero sa pagkakaroon, wala yun ni support sa LGU karon. Then, ang problema gid sa association karon, market gid sa among product. Pag market, naanaon po nun sa online pero siguro tungod sa wala purchasing power ang mga tao or dili nila priority yun siguro ang footwear. Crisis magod karon so most na muna consider nga ba mga naghinay ang mga products sa una katong senior apura pa naka-try mi gitagaan mi og financial assistance nila raman to sa tag-iya ug ang trabahante gitagag 2,000
Kwanto ka nang during sa after 1 year after sa COVID. Mo to yung gihat. Ang DTI mo yung nagkuan nagpadagan nga program. Under na siya ni Kang Arroyo pa man siguro na kanang one town one product na siya. Sige suportahan. Nakaduwat bitaw mig 1 million na sa una. Tuda ng auto. Nagihingan lang ni siya og sunset industry pagkakaroon tungod kay murag gipasagdahan lang bitaw ang shoe industry diri sa Karkar. Walay ni tabang, walay ni promote, although mura ra kami og iyahay lang sa paghimo, iyahay diskarte para lang yun nga mahalinan. Pwede yung challenge nga wala kay mahalin sa kaadlaw na niya daghan imong trabahansi masweldoan antod karon nagdukog mo padayon ang kanang kusog ba nga pag December ni kusog man to mao ra gyud siya ni kusog ya pag abot na sad sa January ni balik na sad ang mingaw kaayo. Grabe ka krisis ba unang challenge gid kay namo kay nagrent pa man gud mig kanang tindahan nya dagko kayo ang rent unya pilara ang mahalin namo mo nang kuan kayo kanang tigumanan jud kayo nga pag ang pansweldo sa mga tao nya rent sad mo monthly. Lisod na yun. May taon pero nalagyan po hinahinay. Kasi ma-orderan dyan may ginagmay lang ba. Kana kaya akong trabante gani na ako sa nang gikuan o kanang tuwan. Sa lang nila sa buok. Eh, ako ipabot niya kanang makakuha na siya. Senior siya. Kusog kaayo ang kanaganing pasod sa mga laing nasod sa mga shoes tinaghana labi na karon kusog kayo sa online TikTok, Shopee, nya Lazada nya ang kani nga lokal mura gani wagtang siya ba mahinay siya tungod sa mga kanagikan sa gawas nga gipagawas nila nya mas kusog pagidron ang online kaysa naa kay shop kay mostly dili na gid kaayo mo duol ang mga tao sa mga tindahan kay ana na magsalig sa cellphone sa online na lang gid siya paagi ba. Tungod sa ilang gugma sa maong buhat, sila nagpabilin nga naglaom alang sa kaugmaon sa industriya. Nagpaabot nga ang malungtaron nga tradisyon sa paghimo og sapatos nga kinamot magapadayon sa sunod nga mga henerasyon. Siyempre, sir, proud jud kay taga Karkar man mi. Maoro man jud ay amo ang kuan panginabuhian. Gikan mi nga nagbata hantod nga nahingkod mga nanganak nagpamilya so maoro jud ay among kuanan barug amo jud ning concentrate jud mi sa among panginabuhi para mabuhi mi og makapeskwela jud mi para makapaedukar mi sa among mga anak. Nagpadayon ko aning kuan linyaha kay pila ko ba mo jud ni siya ang kanaganing nang ang pag serbisyo aning nga negosyo dili man gid dalim no nga magnegosyo ka pero naa man gyud mo support nimo maong ganahan jud ko nga mupadayon jud sa ingon ani ba bahala siya mamingaw or makusog balance lang yun ang pamaagi na mo ani. Ang akong mga pananaw sa kaugmaon sa Karkar sa shoe industry kung dili nila tabangan daghan yun ang mga hagba. Ang kining uban nga dili in taon kahibaw na nagkasugod na sila, nag-agad lang sila sa kahibaw sa ilang mga trabahador. Ako from designing to shoeless making og ang kaugmaon sa Karkar mag-aagad lang pod sa pagtabang sa gobyerno kay dili sila mutanaw ani walay mahimo. Ang ako lang ubanan in taon ninyo ang shoe industry kay daghan po mong mapapakaon ng mga katawhan gumikan sa pagtrabaho sa amo ang shoe industry. Nakadawat usab sila og suporta gikan sa gobyerno labi na gikan sa local government unit ug sa Department of Trade and Industry nga nakatabang kanila sa pagpaila sa ilang negosyo sa tibuok Pilipinas. I am Joanna Grace Los Reyes, Tourism Operations Officer of Karkar City. We
both know nga dying ang among industry sa shoes. That's why every suri-suri sa Sugbo mo gyud na ang ako ang buhaton na token sa bisita para ma-promote siya pagbalik. So makahibaw sa ang bisita nga naapag yun ini sa Karkar, nindot di siya link-on di ay ang mga produkto po sa Karkar. To join exhibits spearheaded sa provincial government. Sa una, July, May, pero karon na change ang March. So, kung ano siya, exhibit sa product sa first district. So, ang exhibit ana is from Talisay to Sibonga. That's one way. Second, sa One Cebu exhibit, spearheaded gihapon sa Cebu province every August. At na siya sa SMC side. So, mag-display po mi dito sa among products. And through social media, I am Jason Ochalana. I am the business counselor assigned here in DTI Negosyo Center, Karkar City. So that's from 2020 up until now, 2025. So one of the actions or the actions and mga initiatives, especially sa mga opisina sa Department of Trade and Industry through the Negosyo Center, is we have these specific programs. OTOP is one of the flagship program the Department of Trade and Industry. Mao na siya ang product development program of the DTI. So kana siya is, for example, ang naay usa ka town or specific na municipality or city that you have your own food or non-food na pride jud ninyo sa inyong LGU. Si OTOP na siya duha ka branch. First, sa OTOP na atay murag sa supply na side. Then sa supply na side niya kay natay mga designers din ha, kung ikaw mismo MSME car footwear manufacturer ka na kay ganahan ipa-consult sa amuan ng mga specific products or brands or logos or whatsoever related sa imong business para ma-market na siya tarong in terms of saan pagpa-improve sa imong product or sa imong marketing. So diha na sila mag-consultation, and kana if willing mismo si client kay kana mo help jud sa DTI. It boils down man gud sa willingness ni MSME. If dili sila mo cooperate sa mua or dili sila willing mapatabang, we cannot truly help them jud, di ba? So dapat 50-50 mo guna. That's for the OTOP. That's for the supply na side. For the demand na side, once na ma-improve na ilang products, na na-consult na dyan na siya sa OTOP, na-improve na specific na design or prototype, like ganahan ka na na footwear, ganahan siya ma-improve ang design, na-improve na dyan siya na i-propose si designer. Kanang designer na mo, muhatag na siyang materials na pwede niyo mo gamiton na cheaper pod na mga kagamitan na pwede niya paliton. Once nakuha na packaging or prototype, pwede na mo siya ibutang sa amo ang hub. Mao na ang mga demand na side. Nami OTOP hub. Nami kanang store na present sa specific na area, na strategic na area na pwede mapalit sa mga consumidor na to, mga public. Aside from that, kanang OTOP is just a gateway, a stepping stone para sa imuhang mga products. Okay, aside ato maabutan siya sa OTOP, we have also several trade fairs na mga ipahigayon throughout the year. That includes the Sinulog Trade Fair, which will take place, of course, during January. That's a very good opportunity to showcase their product to be known not just local but also globally, since Sinulog is known diba, internationally. Aside from that, we have also Sandugo. Okay, of course, DTI is not only limited to only the province. So OTOP is just like gateway lang na siya. There are more opportunities that coming if makasulod lang dyan sila sa OTOP niya. It boils down lang dyan sa willingness sa ato ang MSMEs. Kung willing lang dyan sila. Daghan pagplano ang DTI para suportaan ang lokal nga mga MSME ug napay mga lakang ay pahibalo sa umaabot. Uban sa tabang sa mga batid nga mga sapatero sa Karkar, padayon silang naningkamot nga mapalambo ang industriya ug masuportaan ang lig-on nga pag-asenso niini. Ang pangutana nagpabilin, magapadayon ba kini nga garbong tradisyon o mahisulat na lang kini sa kasaysayan? Kung kini mawala, unsay atong mawad-an? Labaw pa sa sapatos. Mawad-an kita og mga sugilanon, identidad ug mga dungog sa trabahong gibuhat uban sa gugma.